Keep my eyes on thee, and me be on this earth what you want me to be. They that wait upon the Lord habang nanya tumawag sa tayo ba? They that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount with wings as eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Teach me, Lord. Teach me, Lord, to wait. Minsan pa, last stanza. Teach me, Lord, to wait. My hearts are faint. Hear me humble my cry. And call on your name, hallelujah. And call on your name. Keep my faith renewed. Keep my faith
Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa panibagong araw na ito, Lord, yan ang binigay sa amin, Panginoon, sa buhay at kalakasan na yung pinagkaloob, Panginoon. Mula sa aming pagising hanggang sa mga oras na ito, Panginoon, ang iyong biyaya at habag, Panginoon, ay patuloy mo yung pinagkakaloob sa mga isa. Dalangin namin ng Diyos na muli kang pumagitna sa amin, Panginoon. Muli, Panginoon, inaanyayahan namin ang iyong Santo Espiritu na muling maghari sa bawat isa sa amin, Panginoon. Sa ganyan, Lord God, ang salita mo, Panginoon, ang aming pag-uusapan, Lord God, ay dumaloy sa amin, Panginoon, at umaba sa aming puso at sa aming kaluluwa, Lord God. Dalayan namin, O Diyos, na pagpalain mo, Panginoon, ng bawat isa na narito, Panginoon, na Lord, alam mo ang desire ng bawat puso namin, Panginoon. Ikaw nawa agad ng mag-fulfill nito, Lord Jesus. Dalayan na rin po namin, Panginoon, ang bawat kapatid namin na padako pa lamang sa bahay-sambahan ay kung paano mo kami ingatan papunta rito, Panginoon, ay ganun mo rin naman sa mga kanyang Lord. At sa mga kapatid namin na nanonood sa live, Panginoon, hindi po maiksi ang iyong kamay, Lord Jesus. Abutin mo rin naman sila, Lord God. Hindi po sila nakarating sa bahay-sambahan sa anumang kadahilan, Panginoon, ay ikaw ang nakakaalam. Dalayan namin ng Diyos na pagpalain mo, Panginoon, ang salita mong pag-uusapan namin, Lord Jesus. Nawa, Panginoon, ay maging ang salita mo, Lord Jesus, ang siyang may pumuhay namin sa pang-araw-araw namin, Lord Jesus. Maraming salamat, Panginoon, sa pribilehiyong muli, Panginoon, na iyong binigay sa amin upang gumanap ng iyong pinag-uutos, ang pagdadalanginan sa bawat isa, Lord God. Ang prayer meeting na ito, Panginoon, ang siyang yung ginawa sa amin, Panginoon, sa gayon, Panginoon, ang bawat mananampalataya, Panginoon, ay dumalangin sa isang pangalan, sa pangalan ng aming Panginoon Jesus Cristo, Lord Jesus. Panginoon, nawa ang gawain na ito mula sa panimula hanggang sa matapos ay ikaw ang mag-guide, Panginoon, na siya ngayon maging maganda ang gagawin nito, Lord Jesus. Ang lahat ng bagay nito, Panginoon, sa inyo po namin tinitiwala. Sa dakilan niyo pong parang sa Jesus Cristo namin Diyos, ito po ang isa ko. Amen. Amen. At bless you, Brother Brandon, at pansamantala pong ako pong bawat isa. Amen. At salamat sa Diyos sa hapon, sa gabi ito. At it's good to be back in the house of the Lord, mga kapatid. Amen. At muli tayo narito, mga kapatid, upang gumanap na pananalangin dahil patuloy tayong may kailangan sa ating Panginoon, mga kapatid. Amen. At salamat sa ating Panginoon sa patuloy na pagkakataon na ibinibigay niya sa atin, maging sa kalakasan at sa pag-iingat na ibinibigay niya sa ating mga kapatid. Amen. At bago tayo dumako sa pagbibigay testimony or pag-aling ng awitin, tayo muna i-awit ng isang awitin. Nais kawitin natin ang Song 105 ng ating mga songbook, O That Man From Galilee. Just hold him on the shore.
Amen. Kapag natin ang Panginoon. Oh, I love that one from Karen. Amen. At tayo po idarako na sa babahagi ng testimony. Nice kung tumawag kung mayroon man nice sa inyo magpasalamat sa ating Panginoon. Sister Lloyda. Simpleng panalangin na tinutunan ko noon. Kaya sa kanya ko yung pinamalikan lahat ng kaprihan at masasalamat sapagkat last Sunday bago kami nagpunta sa church. Hindi ko alam bakit bigla kong hinanap yung sing-sing ko. Ngayon, nakita ko dun sa, hindi ko nakita dun sa kinalalagyan. Pero nag-alala ako, baka kung saan ko na ilagay na wala. Kasi maliit na bagay siya pero mahalaga sa akin na ilagay ko siya pagka kailangan ko ng pera. Ngayon, nung papunta na kami dito sa church, hindi siya mawala sa isip ko. Nanalangin ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, mas mahalaga ang salita mo. Nais kong magkaroon ng concentration sa pakikinig na yung salita. Alisin mo sa isipan ko ang singsing na ito. At ikaw po ang magpakita sa akin o mag-display kung nasaan siya sa aking pag-uwi. Kaya, nagpapasalamat ako sa Panginoon sapagkat nawala sa isip ko ang singsing at nakakonsentrate ako sa turo na binigay sa akin noong Sunday. At natutuwa ako dahil naging maliwanag sa akin ang lahat. Ngayon, pag-uwi ko, may sulat doon si Aisha na sinabi niya na ito na yung singsing. Kaya, ang Diyos ay napakatulong sa kanya ang lahat ng kapatid. Amen. Bless you sa ating kapatid, Sister Lloyda. Panapahan natin Panginoon. Sa kahit anong paraan, kahit anong sitwasyon, tunay na mabuti ang ating Panginoon. Amen. Amen. Nice mo sunod, si Brother Arvin. So, salamat sa Diyos dahil anong din po sira yung motor ko dito nung pag-uwi ko, sira siya, hindi ko alam kung bakit tayo start. So, hindi na ako nung dapat natagal ko ako ng alis. So, ayaw talaga niyang start. So, ang ginawa ko, tinulungan na ako try natin dyan na sabi niya baka bababa yung motor, taasan mo, pinaasa ko na, pinuha ko na. Ayaw talaga, tapos nung trinay ko ulit, start, kaya siyang plan ko, start. Tapos sabi nila, the best way, sabi niya siguro, dalhin sa baba, may mechanic dyan, may nagkagawa. Hindi ba ba lang, tapos gusto ko sa baba, na naka-andar pa rin yung makina. Tapos pag pinatay ko, nahirapan ako, pinatay rin. Lahat ng alam ko na hindi posible na sira ng motor dahil pag ako naman naayos ko naman eh. Dahil yung nagtataka talaga ako ayos yung start. So, di ba ako nagtatapos ko sa kalaba, hinanap ko yung motor shop na sasabi ng kapitbahay natin na matanda na nagpunang sa akin. Sabi ko wala. Tapos magtanong-tanong ako pala sarado dahil ko. Sabi ko, naku patay, labas ako ng highway dahil sa may sa baba dyan. Dahil ako naglanon dahil mahalin ng mga motor shop. So habang nakaandar yung motor ko, dahan-dahan ko siyang pinapanda, tumatakbo naman. Sabi ko, Panginoon, tulungan mo ko, sana mamatay kasi ang hirap ito. Na matutulak ako ng motor, napakalayo ng uwi ako. May mga awin ng takot na dadaanan. O, wala talaga. Wala akong nakita motor shop. Tinatambihan ako, sabi ng mga motor, walang mekaniko. Although nakikita ko may kumakawa sa loob. So yung ko sabi ko, parang nawawalan ako ng pag-asa. Medyo na-inis na rin ako. Sabi ko, bakit tinatambihan ako? May mga mekaniko naman. So, nag-pray lang ako sa Diyos. Sabi ko, Lord, kung saan ang loobin na mamatay yung makina. Pagka namatay kasi, hindi ako makakahanap ng motor shop. Alam niyo, habang nagpipray ako ng gano'n, tinugon ng Diyos yung pray ko, hindi namatay yung makina, takbo ko lang is 20 to 30 lang. Mausap lang ang takbo ko, umaandar yung motor, hanggang natid ako ng Diyos doon sa shop na tinanggap yung motor ko, bandang Pasig na mga kapatid. Nakakapin ako ng tulay, nakatatlong tulay na fly over yung dinaanak ko.
Pagdating doon, sakto-sakto yung shop, tanaw ko na, sabi ko, yun lang ang pag-asa ko talaga. Sana bukas. Sabi ko, Panginoon, tulungan ko ako makarating doon. Pagdating doon, sakto-sakto tanaw ko na. Pag-birit ko, hindi ko naman binirit ng malakas. 20-30 ka lang ko. Pagpiga ko, namatay. Tapos tinatry ko, ayaw na naman. Ano lang, hindi maano. Sabi ng mekaniko, tinulak ko na lang to dahil kakaperto na lang. Mga 50 meters na lang siguro yung layo. Pagdating ko doon, tinignan ng mekaniko, sabi niya, ignition coil, hindi masira. Kaya nag-ground yung motor, nagpupugap kasi nag-ground. May ulit na yung wire, sabi niya, ba't ka na natin. So nagpapasalamat ako dahil sabi ko kung umuwi ako sumabay ako sa inyo na uwi ng linggo na yun, ng gabi. Wala akong mahanap ng mekaniko, lalo. Pero salamat sa Diyos, dahil sa simple prayer, ay tinugon niya yung dalangin ko. Nakawin ako doon sa motor shop ng Likas, at sakto-sakto, pagtanong ko ng motor shop, pagpirit ko ng kaunti na, paglari ko ng kaunti ng gas, wala na, dead na talaga. Pero full tank naman yung gasoline ko. Sabi niya, ang minala ko nung una, baka may tubig yung gas. Pero sabi ng mekaniko, wala, maayos mong turno. Ignition coil lang talaga, tsaka spark plug ang kundi. Salamat sa Panginoon, pagamat pumasok ako ng malaki, pero iningatan pa lang ng Diyos. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kung nakapagtiniwala mo sa ating Diyos ang lahat ng bagay, siya ang bahala sa iyo. Amen. Ang Diyos ay may sariling kaparaanan at ang Diyos ang patuloy na nag-iingat sa atin. Amen. At nais kong tumawag kung meron pang nais kong pasalamat. Brother Rob. Amen. So magpala ko yung post po sa Panginoon Kristo. At samantalang ko rin po yung pagkakataon na pinabalik po sa ating Panginoon lahat na papuri at pasalamat sa mga ginawa niyo sa aming buhay sa patuloy na pag-iingat, pag-provide ng pangangailangan maging sa school. Though wala pa naman akong pasok, so same break po namin. Pero yung mga nagdaan na siya ang patuloy na gagabay sa akin. Nais ko siyang pawitan ng isang kanta. God's song is sung. They calling Jesus. He came.
And life is worth the living just because in me. And then one day, not those that live, I'll find last find the one in faith. And I'll stay. Gives way to victory. I see the light of glory, and I know He'll because He will. I can face tomorrow because He all fear is gone, and because I know He holds the future, and life is worth a living just because He. Amen. Sis po ang ating napupulit na salamat. Amen. Salamat sa ating Panginoon, sa mga aming nanay sumusunod. Ang galing ng awitin, Brother Gina. You are beautiful beyond description, too marvelous for words, too wonderful for comprehension, like nothing ever seen or heard. Who can grasp your infinite wisdom? Who can fathom the depth of your love? You are beautiful beyond description, majesty enthroned above. And I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. You are beautiful beyond description, too marvelous for words, too wonderful for comprehension, like
nothing ever seen or heard. Who can grasp your infinite wisdom? Who can fathom the depth of your love? You are beautiful beyond description. Majesty and throne above. And I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. And I stand in awe of you. And I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. Tunay ng Diyos kamamunan. Sugat ka Diyos. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Ang Diyos ang lahat ng purihan sa mga wiki na yan. Mga kapatid. Amen. At kung wala na po, tayo po darako na sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon Diyos. I hope ang bawat isa ay handa na. Amen. At ay nayang pumuli ang bawat isa na tayo tumayo. Bago ko tawagin ang ating mga ngalan. Bitin natin ang song, Change My Heart, O God. Change my heart, make it
nagpapakumbaba sa iyong makapangyarihang pangalan. Lord, mapasailalim nawa kami sa iyong banal na presensya sa gabing ito, at nawa ang iyong mga salita muling mahulog sa aming mga puso, sa aming mga isipan, at nawa ito'y maging pagpapala muli sa bawat kaluluwa, sa bawat puso, God, ng bawat makikinig. Lord, kayo sa kami lamang ang nagpapalik ng kapurihan. Salamat sa lahat ng biyaya at iyong kagandahan loob sa bawat isa amin. Kung wala ka, O Lord God, sa aming buhay, ay wala kaming magagawa sa aming mga sarili. Lord, sa gabi ito, tinitiwala namin ang gawain ito, Lord Jesus, hanggang sa aming pananalangin sa iyong mga pangyarihang pangalan ng Jesus Cristo. Ito ang aming samit dalangin, Jesus Christ, we pray. Amen. Bago po makakapwa ang bawat isa, tayo magbasa ng ating mga Bible sa Ephesians chapter 6. Lagi natin nababasa ito mga kapatid. Ephesians chapter 6, verse 10 hanggang 17. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Wherefore take unto you the whole armor of God, that ye may be able to withstand the evil day, and having done all, to stand. Stand therefore, having your loins girt about with truth, and having on the breastplate of righteousness, and your feet shod with the preparation of the gospel of peace. Above all, taking the shield of faith, wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked, and take the helmet of salvation, and the sword of the Spirit, which is the sword of God, which is the word of God. Yung salita ng Panginoon, sa gabi ito, wala na mga bawat isa. At muli, binabati ko muli ang bawat isa sa pangalan ng ating Panginoon Kristo. Muli tayong ginako sa may dalanginan para sa panalangin. At nawa ang bawat isa ay handa sa gabi ito sa salita ng Panginoon. Nagpapasalamat ulit sa mga nagdaang araw na kalakasan at pagpapagaling ng Panginoon sa mga nararamdaman sa ating katawan. Dahil sa ngayon mga kapatid, ay alam naman natin na iba-iba ang nalabas ng mga karamdaman na lalagyan lang ng pangalan, sabi ng mga propeta, para magkaroon ng pagkakakilanlan. Pero ito isa lamang gawa ng kaaway. Alam natin yun na after the fall of the human race, ayun ay nagsilitaw ng mga karamdaman na ito. At alam natin, sabi nga ng mga propeta, ang sin and sickness ay mag-asawa yan, magkasama yan. Kaya may sickness dahil may kasalanan. So magkasama yan lagi mga kapatid. Kaya hindi yan bago sa atin, pero mas dakila ang nasa atin kaysa sa sanlibutan. Yung sabi ng ating mahal na Panginoon. So, sa gabing ito, ito ang pag-usapan natin. Bago tayo manalangin, tayo maggulay-gulay muna ng salita ng Panginoon. The protection of the bride. Now, ang salita ng Panginoon ay nangungusap sa mga proteksyon o pananggalang ng mga anak ng Diyos. So, magbabasa tayo ng mga talata sa Biblia sa pagpapatunay na may mga tangan-tangan tayong proteksyon sa ating mga sarili. Hindi ito proteksyon na agimat or anting-anting. Katulad ng ginawa ng mga tao na naglagay ng mga medalyon, mga klaseng pera o mga iba naman ay yung bala na ginagawang proteksyon sa sarili. Diba? Bulletproof. Diba? Diba? Katulad ngayon na nakita yung sa balita na inambush yung isang
vice mayor, ay mayor yata, vice mayor, di ba? Ex-vice mayor, di ba? Talagang ginagawa nila ng paraan para maproteksyonan ng ating mga sarili, katulad doon, di ba? Tinamaan ng RPG yung kanyang sasakyan, pero napinsala yung sasakyan, pero hindi namatay yung tao sa loob. So, tayo mga nobya ni Cristo, anak ng Diyos, meron din tayong proteksyon mga kapatid. At ito ang mga proteksyon na ibinigay ng Panginoon sa atin na sinasabi ng Biblia. At ito ay sinabi ng propeta at sinuportahan talaga ng Biblia dahil doon kinuha to ng mahal na propeta sa Biblia. No? Una, ang binigay na proteksyon sa atin ay itong presensya ng Panginoon, the presence of the Lord. Sa Psalms chapter 91, basahin natin, verse 9 to 10. Ang sabi ng Biblia, because thou hast made the Lord, sabi niya ganon, which is my refuge, even the Most High, thy habitation, there shall no evil befall thee, neither shall any plague come nigh thy dwelling. So nakita niyo, sapagkat ikaw, Panginoon, ay aking kanlungan. So ang Panginoon ang ating kanlungan sa presensya ng Panginoon. Di ba? At sabi niya, iyong ginawa ang kataas-taasan na iyong tahanan. Walang kasama ang mangyayari sa iyo, ni anumang salot ay lalapit sa iyong tolda. So nakita niyo mga kapatid, kapag nasa presensya na tayo ng Panginoon, although may mga karamdaman, hindi nawawala yun kasi nga, nahulog tayo sa kasalanan, ang human race, ang tao, di ba? Kakaroon tayo ng karamdaman at yan ay nangyayari sa ating physical na pangatawan. Pero, hindi ka na natatakot. No? Dahil alam mo na ang Diyos ang kagalingan natin. At sabi niya dito, bababa kayo dyan sa verse 7, sabi niya, 1,000 shall fall at thy side, and 10,000 at thy right hand, but it shall not come nigh thee. So sabi niya, 1,000 ay mabubuwal sa iyong siping, at 10,000 sa iyong kanan, ngunit hindi lalapit sa iyo. No? Hindi lalapit. Di ba? Sabi ko nga sa inyo sa isang bahagi ng Psalms, chapter 4, chapter 2, sabi niya doon, kahit 10,000 na dumating sa iyo, nakaaway mo, kaya mo siyang talunin. Yan, nakakaginhawa yun, nakakatuwa na binigay, nakakagalak sa ating puso na kahit 10,000 ang lumapit sa iyo, nakaaway, ay hindi ka matatalo. Di ba? Pero ang tao ngayon, ang gustong lumapit yung 10,000 na pinangako ng senador. Tama ba? Hanggang sa kung saan pumunta yung senador, talagang kinukulit-kulit, 10,000 namin, 10,000. Pero itong Biblia, hindi nangungusap sa ganung 10,000, kundi 10,000 kaaway. Kaya nga sabi dito sa binasa natin, 1,000 ay mabubuwal sa iyong siping, at 10,000 sa iyong kanan, big sabihin ng kanan na sa iyong, sabi niya sa right hand, sa iyong kapangyarihan. Katulad ng binasa natin sa Ephesians chapter 6, kapag naisuot mo, na ilagay mo sa iyong katawan ang whole armor of God, hindi ka lang makikipaglaban sa pamamagitan ng flesh, kundi sa pamamagitan ng espiritu. Spiritual warfare. Ha? Yan ang lalabanan mo kasi ang kalaban ay hindi lamang sa flesh. Sabi ko nga sa inyo, sabi ng mahal na propeta, hindi makakakilos ang kaaway pag wala siyang sisidlan na paglalagyan. Yun ang tao. Di ba? Minsan hindi dun sa tao, sabi ng mahal na propeta, kundi yung nasa kanya. At yun ang kalaban, yung espiritu na yun nasa kanya. Kaya nga sabi ng Bible, kahit na 10,000 man yan, 1,000 man yan, sabi niya, but it shall not come nigh thee. Hindi lalapit sa iyo. So nakita natin mga kapatid ang presensya ng Panginoon na nasa isang tao, hindi ka no? Now, dito pa sa, nagbabasa tayo mga talata mga kapatid. Sa Romans chapter 8. Lagi na natin itong nababasa. 8:31. Sabi ng Apostle Paul, what shall we then say to these things? If God be for us, who can be against us?
Nakita natin mga kapatid. Ano ang ating sasabihin sa mga bagay na ito? Kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? Kaya katulad ng binasa natin kanina, kahit 1,000, kahit 10,000, sa iyong kanang kamay, sa iyong kapangyarihan, dahil binigyan tayo ng power and authority ng Panginoon. Amen. Tama ba, mga kapatid? Binigyan tayo ng power and authority to crush the enemy. Diba? Pero ang gagamitin natin ay ang pangalan ng Panginoong Jesucristo, kasi sabi dito, if God, kung ang Diyos ay kakampi natin, kakampi ba natin Diyos, mga kapatid? Kasi nga sabi ng Bible, if you abide in me, diba? Kapag lumalakad na tayo at sumusunod na tayo sa salita ng Diyos, yun ang kakampihan ng Diyos. Yun ang sasamahan ng Diyos. Now, pangalawa na binigyan ng proteksyon ng ating Panginoon sa bawat nobya o sa bawat anak ng Diyos. Psalms 34:7. Mabasa na rin natin ito, mga kapatid. Nadaanan na natin ito. Sabi niya dito, sabi ng Psalms chapter 34 verse 7, the angel of the Lord encampeth round about them that fear Him and delivereth them. So nakita natin, ang anghel ng Panginoon ay umahantong sa buong palibot ng nangatatapot sa Kanya. Natatakot ba tayo sa Panginoon? At sabi ng Ecclesiastes, ang whole duty of man is to fear God. So natatakot tayo sa Panginoon, may mga anghel tayo na nakapaligid sa atin. Tama ba? At marami tayong testimony sa ating buhay na nangyayari sa atin. Minsan na-aksidente tayo, pero hindi tayo lubusang nadidistract. I mean, perwisyo. Mga konting galos lang, mga kapatid. Yan, nakita natin yung ating kapatid, Sister Risa. Sabi niya, yung mga sakay ko sa jeep, ay, dugo-dugo na. Siya galos lang. So, iniingatan pa rin ng Panginoon. Kaya sabi ko sa kanya, naranasan ko din niya na mabangga yung sinasakyan namin. Diyan sa Guadalupe nun. Talagang lumubo yung dito ko eh. Papunta kami ng church. Kaya hindi mo masasabi ang aksidente eh. Kahit papunta ka sa church, pwede pang siya galing na dito eh. Ikaw galing naman dito sa church kami. Papunta pa lang sa church na Sunday na umaga. Nabangga yung bus na sinasakyan namin. Mga 1994 pa yun. Patapa ako eh. Tumama doon sa hawakan sa bus yung noo ko eh. Talagang yung bumukol eh. Di ba? So, pero mag-ingat pa rin ang Panginoon. Now, sabi niya dito, the angel of the Lord encampeth round about them that fear Him and delivereth them. So, hindi lang iniingatan ka, kundi ipinagsasanggalang sila. At sino sila? Tayo. Nagkakaroon tayo ng proteksyon sa pamamagitan ng anghel ng Panginoon. May mga angels tayo, mga kapatid. May bata pa nga, meron yan guardian angel na tinatawag. Sabi ni Prophet, ganyan din yan. Hanggang sa pagtanda mo, nakita natin mga kapatid, hindi lang yung angel of the Lord mismo eh, kundi yung angel mismo, capital A, yung Panginoon mismo. Hindi lang anghel, yung mga tinatawag na anghel ng Panginoon, hindi lang yun, mismong ang Diyos, in the angel form, iniingatan ng bawat anak ng Diyos. Exodus chapter 23, verse 20. Ito ang sabi ng Panginoon. 23:20 ng Exodus. Sabi niya, behold, nakita niyo, ang magsusugo yung Panginoon. Send an angel, at capital A, yung angel. Hindi small letter A, kundi angel before thee, to keep thee in the way. Sino yung angel na yun? The Lord Himself in the form of an angel. So nakita niyo mga kapatid? Sabi niya, to keep thee in the way, ingatan ka sa daan, at upang dalhin ka sa dakong aking inihanda sa iyo. Hanggang sa rapture, hanggang doon sa kingdom of God, iniingatan tayo at iingatan tayo ng Panginoon. Hindi lang ito napapatungkol sa Israel, kundi sa nobya ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon sa John chapter 14, aalis ako,
at ipaghahanda ko kayo ng patutunguhan nyo at paglalagyan nyo. Tama ba? So, nakita natin, sabi niya, and to bring thee into the place which I have prepared. So, kung titingnan natin ang versikulo ito, ito yung pinangako ng Panginoon sa Israel. Pero alam naman natin ang Israel ay tumitiko yan sa atin. Sa Nobia, sa church. Kaya sabi niya, nung nagbitaw ang Diyos ng mga statement na ganito, na kanyang salita, hindi lamang ito na patungkol sa Israel, kundi pati hanggang sa panahon natin ngayon ay maghahanda ang Diyos ng paglalagyan natin. At sabi niya dito, I send an angel before thee to give thee in the way. Ngayon, may daan ng Panginoon. Doon lang sa daan ng Panginoon, mag-iingat ang Diyos. Pero labas doon sa daan ng Panginoon, hindi ka nang ingatan ng Panginoon. Kaya sabi ng mahal ng propeta, sa salita ng Diyos at sa mensahe sa huling kapanahonan, hindi ka lamang lalabas dyan. Huwag kang lalabas dyan dahil sobra na yan. Lahat yan contrary to the word of the Lord. Sabi ganon, it's the kingdom of the devil. Kaya sabi niya, dito ka lamang manatili sa kanyang salita para hindi ka mawalay, hindi ka mawala. No, kaya may highway ang Panginoon na dapat doon lamang lalakad para ingatan ang anak ng Diyos. Sabi niya, for mine angel shall go before thee and bring thee to the Amorites and the Hittites, Perizzites, Canaanites, Hivites, and the Jebusites, and I will cut them off. Yan ang pangako sa Israel. At ganoon din sa atin, ang iba't mga bansa nito, ito yung mga Hittites, mga unbelievers. So, ingatan tayo ng Panginoon sa mga bagay na yan, ng angel niya. No? Now, pangatlo, the Word of God, ang salita ng Diyos. Binasa natin kanina, Ephesians chapter 6, verse 18. At lagi natin ito nababasa, Hebrews chapter 4. Verse 12. Sabi niya, for the word of God is quick. Ang salita ng Diyos ay buhay. At sa ibang banda ng salita ng Panginoon, mababasa niyo dyan, yung the quick and the dead. Pagka kasi tinagalag yun ng literal yan, pag sinabing quick, mabilis. Pero ang totoo niyan, yun yung quickening. Yung nagbibigay ng buhay, kaya quick. Kaya nga, ang salita ng Diyos ay buhay. At mabisa, at matalas kaysa alinmang tabak may dalawang talim. At bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at ng utak at madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. So, ang salita ng Panginoon, ganyan. Sharper, sabi niya ito, the word of God is quick, buhay, sabi niya, powerful, mabisa, mapangyarihan. Yan ang word of God. Kaya pag ginagamit ang word of God, ang diablo ay umalis. Ang diablo ay lumalayas. Kasi ginamit mo ang word of God. In the beginning was the word, and the word was with God. The word was God. Kaya na ginagamit ng anak ng Diyos yung word ng Panginoon, hindi salita natin, kundi word. Sabi niya, at ito niya, sabi niya, sharper than any two-edged sword. So, yung tabak na may dalawang talim, yung talas na yun. Pero mas matalas pa doon ang salita ng Panginoon. No? Bakit ka mo? Kasi nga, itong two-edged sword na ito, na literal, hindi mo kayang maghiwalay ng espiritu at kaluluwa. Pero ang two-edged sword na ito, mga kapatid, ang Word of God, sabi niya dito, kayang i-divide ang soul at spirit. Sabi niya, even to the dividing, sabi niya, piercing. Sabi niya ganun, bumabaon hanggang sa paghihiwalay. Pero yung literal na tabak, hindi niya kayang gawin yun. Pero salita ng Diyos, mga kapatid, kaya niyang bumaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu. Ng mga kasukasuan at ng utak. No, nakita niyo, yung tabak na yun, mga kapatid, pwede mong hatiin yung ang bungo.
Pero ito, pati utak, pati pag-iisip, yung literal, hindi kayang hatiin ang pag-iisip. Utak pwede. Yung brain, hindi yung mind. Pero ang Word of God, mga kapatid, hindi lang brain ang kaya niyang hatiin o ibaon doon, kundi pati yung mind, yung isip. Tama ba? Amen. Alam natin yung utak, saka yung isip, magkaiba yun. Lahat tayo may utak. Amen. Pero hindi lahat may matanong isip. Kaya kailangan natin ng sound mind. Amen. Hindi tumutunog na isip, kundi sound, ibig sabihin matino. Hindi lahat matino ang isip, pero wala. May utak nilagyan. Di ba? Kahit nga yung hayop, may utak yun. Huh? Now, sabi niya, and of the joints and marrow, sa English kasi, joints and marrow eh. And a discerner of the thoughts and intents of the heart. So, nakita nyo? Madaling kumilala. Discerner of the thoughts. Nakita niyo yung panahon ni Brother Branham nung tumilos ang Espiritu Santo sa kanya? Na tinawag siyang may telepathy. Huh? Sabi niya, you are reading the minds of the people. Pero sabi niya, hindi ito pagbabasa ng isip ng tao, kundi ito yung Holy Spirit na bumaba sa kanya. Kasi may pagkakataon na hindi naman ganun. Pero paano lang i-reveal ng Panginoon sa kanya, sabi niya, kung ano lang ipahayag ng Diyos sa akin, yun lang ang aking sasabihin. Kaya hindi lahat ng bagay ay alam niya. Meron nga, di ba sabi ko nga sa inyo, kinikwento ko nga sa inyo yung babae, sabi niya, Brother Branham, meron akong masama pakiramdam ko. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin. Pag-pray mo ako, may karamdaman ako. Nung hinawakan niya yung kamay, hindi umiilaw, hindi nagiging red. Sabi, wala ka ng problema eh. Hindi naman doon ginawa ng Panginoon sa paghawak ng kamay, sa pag-vibrate ng kamay. Saan? Saan i-reveal? Discerning of the thoughts naman ang ginamit ng Panginoon. Nakita niyo ba ba? Wala kang problema. Nag-iisip-isip ka lang ng mga kung ano-ano. Nakita niyo mga kapatid, hindi sa kamay, gumana. Saan sa isip? Bakit? That is the Word of God. Sabi niya, bumalik ka sa asawa mo, kausapin mo, timpla mo ng kape, umupo ka sa kanyang lap, at mag-usap kayo, magiging okay lahat ng problema. Yun lang pala eh. So nakita niyo, ganyan kalakas, ganyan kababisa ang Word of God. Sabi niya, discerner of the thoughts and intents of the heart, haka ng puso. At hindi lamang kay Brother Branham nangyari, ito din kay Jesus mismo. Nakikita yung mga puso ng mga Pariseo. Nadi-discern niya, ano bang mahaka ng puso na yan? Ano bang nakalagay dyan? Kasi ang Diyos mismo mga kapatid, nung nilikha niya ang tao, pati ugat niyan, alam niya. Di ba sa bukong Jeremiah? The reins of the heart. Alam ko yan, sabi ng Panginoon. Now, Proverbs chapter 30 verse 5. Sabi ng chapter 30 verse 5, sabi niya, every word of God is pure. So, nakita niyo? Puro. Sabi niya sa Tagalog, bawat salita ng Diyos ay subok. Subok na ba natin ang salita ng Panginoon? Subok na natin. Tama ba? Kasi lagi natin na ipapatotoo yan. Lagi tayo may testimony na ang Diyos ay nagbibigay ng kagalingan. Sa mga problema siya nagbibigay kasagutan. Kaya ang salita ng Diyos, sabi ng Bible, ito ay subok. Sabi niya sa English, the Word of God is pure. Puro, dalisay. Mas dinalisay pa itong salita ng Diyos kaysa sa pagdadalisay ng ginto. Sabi ng Bible, He is a shield unto them that put their trust in Him. Siya'y kalasag sa kanila na nanganganlong sa Kanya. So ang salita ng Diyos pala mga kapatid, kapag dumating yung kaaway, kasi ang ginagamit ng kaaway ay hindi literature ng tao, kundi ang ginagamit niya ng Word of God din kasi ang tarap niya ay may dala na Word of God. Kaya ang iharap sa iyo ay Word of God din. Diba? Sabihin ng pagpasok mo sa pananampalatayang ito, ligtas ako, hindi yung kaaway. Kasi sabi ng Bible, ang sumampalataya sa kanya ay maliligtas. Ang hindi ay pinarusahan na. Tama ba? Ngayon dadating yung jablo, hindi ka ligtas.
Bakit? Magkukot yan ng salita ng Diyos. Bakit niya ginagawa yun? Kasi ginawa niya na niya rin kay Kristo. Tama? Amen. Ano sabihin niya sa'yo, hindi ka ligtas. Bakit? Ay, ito, ikaw ay inanyuan sa kasalanan. Sinungaling ka, ikaw ay nagnakaw. Tama ba? I-accuse ka ng kaaway. Kaya ikaw naman na natuturete ka naman, na naguguluhan yung isip mo, hindi pala ako ligtas. Sabi ni Brother Branham, to begin with, wala ka pang pananampalataya ka, ganun. Kasi hindi mong kayang gwardya ng pananampalataya mo ang iyong sarili. Sino ang good man of the house? Sino ang guard of the house? That is your faith. Pagdating ng kaaway, naging ganun ka. So, sa simula pa lang, hindi na umiiral yung pananampalataya, sabi ni Prophet, nagpabautismo ka lang at palubog sa tubig. So, nasaan yung word of God? No? Hindi mo siya magiging protection. Now, pangapat, the blood of Jesus Christ. Ha? Exodus chapter 12. Verse 13. Sabi ng Exodus chapter 12, verse 13, and the blood shall be to you for a token. So, ang dugo ay magiging sa inyo isang tanda. Sabi niya, sa mga bahay na inyong kinaroroonan. So, sa literal, sa panahon ni Moses, nilalagay yan, alam natin yan, nilalagay sa hamba ng pintuan, ang dugo, para pagdating ng angel of death o pagdaan niya, yung dugo ay magiging tanda at yung angel of death ay lalagpasan ka. So pagdating sa mananampalataya, ito rin yung ating protection, yung dugo. Ito ay dugo ng hayop pala. Tama? Dugo ng hayop na hindi dugo ni Kristo na kinuha nila at nilagay sa hamba ng pintuan. Wala pang ganon. Kundi ito ay dugo ng hayop, ilalagay sa hamba ng pintuan at at yung angel of death na dadaan sa mga bahay ng mga Israelites ay lalagpasan ng angel of death. Kaya sabi ng prophet sa message and token, yung dugo na yun na nandito ngayon sa atin, na tinanggap yung dugo ni Kristo sa pagkakaligtas mo, sa krus ng Kalbaryo, yun ang naging protection natin ngayon. Amen. At ito hindi dugo ng hayop, kundi sabi niya, ito yung dugo niya mismo, the precious blood of the Lord Jesus Christ. Yan ang ipinambili, pinurchase niyan para sa atin. Sabi niya, upon the houses where ye are. So, nakita natin mga kapatid, ito yung literal na house. Pero ang Diyos mga kapatid ay gumawa ng kanyang house, natatahanan niya, hindi literal na building. Hindi tabernacle, hindi templo, hindi tent, kundi tayo. Knowing not that ye are the temple of the Holy Ghost. So, ang tatahanan niyo mga kapatid, ay tayo, ikaw. At ako, sabi niya gano'n. And when I see the blood, I will pass over you, and the plague shall not be upon you to destroy you, when I smite the land of Egypt. So nakita niyo mga kapatid, sabi niya, and this day shall be unto you for a memorial, and ye shall keep it a feast to the Lord throughout your generations. Ye shall keep it a feast by an ordinance forever. So, yung panahon na yun mga kapatid, naging memorial, palatandaan. Ito yung alaala. Hanggang sa panahon natin ngayon mga kapatid, meron tayong tabing, meron tayong protection, yung dugo ni Kristo, lagi natin naalala. Kaya ngayon ang panalangin natin na mapasailalim tayo, mapasa atin ang dugo ni Kristo bilang protection ng bawat isa atin. Dahil labas sa dugo ni Kristo, walang protection ng Diyos. Ganyan makapangyarihan ang dugo ng ating Panginoon. Kaya nga yung mga kasalanan natin, mga pagkakamali, mistakes and errors, kapag binato mo doon, inilagay mo doon, parang dagat na nawawala, natutunaw. Kaya tawag ng mahal na propeta sa dugo ni Kristo ay sea of forgetfulness. Nakita natin yung karagatan kapag nilagay mo isang bagay, nawawala. Natutunaw. Nawawala sa iyong paningin. Di ba? Napakalaki. Ganon ang example ng sea of forgetfulness. Now, Revelation 12:11. And they overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. And they loved not their lives
unto the dead. So nakita niyo mga kapatid ng mga tao na ganito, dinaig. Kanilang dinaig dahil sa dugo ng kordero. Sa mga mananampalataya mga kapatid, kaya mo nadaig ang kaaway dahil sa dugo ni Kristo. Walang ibang pwede mong gamitin kundi yung dugo ni Kristo. At ano pa? Dahil sa salita ng kanilang patotoo. Anong patotoo? Yung patotoo natin, hindi yun, kundi yung patotoo na kay Kristo. Ang mga righteousness natin, filthy rags lang yan. Ha? Pero ang pinapatotoo natin, yung kapangyarihan at kabutihan ng Diyos na ginawa sa atin. Di ba? Pag nagpapatotoo tayo, kung nagkaroon ako ng problema, ginawa ko ng solusyon at ako'y nagtagumpay at ako'y nagawa ko ito yun, nagawa ko yun at ako'y nanalo. Hindi naman ganoon eh. Tama ba? Kung ginagawa natin patotoo mga kapatid, nung nagkaroon ng problema, nagkaroon ako ng karamdaman, nag-pray ko sa Panginoon at ang Diyos ay gumawa ng paraan. Ang Diyos ay gumawa ng miracle. Sinagot ng Panginoon na aking panalangin at pasalamat ako sa Panginoon. Di ba? Ganun ang patotoo. Hindi sa ginawa natin, nilagyan ko ng remedyo, nilagyan ko ng ganito, ginawa kong ganito, at ito ako ngayon. Hindi ganun mga kapatid, ang patotoo natin. Ang patotoo ng anak ng Diyos ay ang ginawa ng Diyos sa atin. And they love not their lives unto the death. So nakita niyo pagdating ng araw may mga tao na mapupunta sa ganyan. Now, panglima, yung the name of the Lord Jesus Christ. Mark 16. Sabi niya dito, Mark 16, 17 to 18. The name of the Lord Jesus Christ. Yan ay isang mga proteksyon ng anak ng Diyos, ng nobya ni Kristo. And these signs shall follow them that believe in my name. Nakita nyo? In my name. Kaninong name? Sa pangalan ng Panginoong Kristo. Kasi sa mga pangalan lang natin, we shall not cast out devils. We cannot be. No? We cannot do that. Pero sabi ng Panginoon, in my name shall they cast out devils, they shall speak with new tongues, they shall take up serpents, and if they drink any deadly thing, it shall not hurt them. They shall lay hands on the sick, and they shall recover. So nakita niyo mga kapatid, ganyan makapangyarihan ang pangalan ng Panginoon. Sa Acts, chapter 2. Sabi niya dito, and it shall come to pass that whosoever shall call on the name of the Lord shall be saved. Kita niyo mga kapatid? At sinabi pa yan sa Romans chapter 10. Verse 13, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Yun yung sinabi. At sa 18:1 ng Romans 10. Sorry, sa Psalms 18 pala. Dito muna tayo sa Mark 6. Sorry, sa Psalms 18. Sabi ng Psalms 18, 1 to 3. The Lord is my rock and my fortress and my deliverer, my God, my strength, in whom I will trust, my buckler and the horn of my salvation, and my high tower. I will call upon the Lord, who is worthy to be praised. So shall I be saved from mine enemies. So nakita niyo mga kapatid, kapag tumawag ka sa Panginoon, ililigtas ka ng Panginoon. At dito sa Proverbs 18:10. The name of the Lord is a strong tower. The righteous runneth into it and is safe. Pero sa kabaliktaran, yung kasunod naman, ang sabi dito, the rich man's wealth is his strong city,
and as a high wall in his own conceit. So nakita nyo, ang yaman ng mayamang tao ay kanyang matibay na bayan. So ang mayaman pala, ang kanyang kayamanan ng kanyang matibay na bayan. Pero ang anak ng Diyos, mga kapatid, ang pangalan ng Panginoon, ang matibay na muog. Amen. At yun ang magliligtas sa kanya. Sabi niya, at gaya ng matayog, nakuta sa kanyang sariling isip. Nakita yung isip lang pala yung gumagana sa mayamang tao. Nakala niya yung yaman niya ang magiging proteksyon o pangsanggalang o matibay ng muog sa kanya. Pero ang anak ng Diyos, mga kapatid, ang pinakamatibay na muog natin ay ang pangalan ng Panginoong Kristo. Now, ano sabi ng mahal na propeta sa message siyang questions and answers? Sabi niya, and remember, let me say this, brethren, the little church has started here on a line of gifts. See, gifts are coming into the church. So nakita niyo, mga kapatid, ang gifts, sabi niya, ay dumarating o dadating sa church. But whether there be gifts or not, if there's never a gift, I'll tell you, the gift won't always defeat the enemy. Kung may gifts ka, gifts of tongues, speaking of tongues, speaking in tongues, gifts of healing, laying of hands, sabi niya, hindi yan makakagapi o makakatalo sa kaaway. The gifts won't always defeat the enemy, but the word will. So, ang salita ng Panginoon pala, ang makakatalo, makagagapi sa kaaway. The word will meet him anywhere. Kahit saan ka pumunta, mga kapatid, kapag dala mo yung salita ng Panginoon, ang kaaway ay matatalo mo. Pero dapat, sumangayon ka sa salita ng Diyos, lumakad ka sa salita ng Diyos. And Jesus, when He was on earth, proved that. He was God manifested in flesh, but He never used any of His fine gifts to beat the enemy. Kasi kung gagamitin ng Panginoon yon, matatalo naman talaga niya yun eh. Tama ba? Sabi nga ng mahal ng propeta, nung hinuhuli na siya, pwede niyang isend yung legions of angels. Nung nasa krus ng Kalbaryo, pwede niyang isend yung legions of angels at pababain siya doon at kunin siya doon. Pero paano naman yung kaligtasan natin? Wala tayong kaligtasan ngayon kung nangyari yun. Pero sabi ng prophet, sabi niya, He never used any of His fine gifts to beat the enemy. When He met the enemy, He met him on the grounds of the word. It is written. Matthew chapter 4, verse 4. Sabi niya, ano sabi niya doon? Hindi lamang nabubuhay sa tinapay ang tao, kundi sa bawat salita na lumalabas sa kanyang propeta. Ngayon, hindi naman tayo propeta. Tama? Talo, yung mga kababayan, hindi kayo propeta. Paano yan? Talo na kayo. Wala na kayong gagawa. No? Pero hindi yun, mga kapatid, hindi lang dahil propeta lamang yung nasa kanyang salita, hindi lamang yun. Sabi niya doon, yung tao kasi, ang ginagamit mo kasi ay salita niya. Kaya kaya mong talunin ng kaaway. Kahit lalaki, kahit babae, ang gagamitin mo ay salita ng Panginoon. Sabi nga niya, the word will meet him anywhere. At sino may dala? Kasi tandaan natin, mga kapatid, kung nagbabasa yung mensahe ng propeta, yung word niya, tayo earthly tayo eh. Earthly tayo. Tayo ay earthly vessel. Sisidlang makalupa. Pero ang Diyos, mga kapatid, hindi niya hinayaan na wala siyang paglagyan ng kanyang salita dito sa earthly vessel na ito. At ikaw pinaglagyan ng kanyang salita, dala-dala mo yung salita ngayon. Hindi lang dahil may Bible ka, nakakawak at binabasa mo. Hindi, ikaw ang earthly vessel. Ikaw ang sisidlan, mga kapatid, ng salita ng Diyos. Kaya pag may kaaway, andiyan yung si Satan, andiyan yung devil, yung demon, may mga karamdaman, may kung ano namang lumalapit sa yung hindi ka nais-nais na pangyayari, ang gagamitin mo yung word. Dahil dala-dala mo yung word, at yung word ay nasa iyo. At hindi lang yun, nasa yung word, kundi ikaw ay part ng word. Amen. Dadating ang time, mga kapatid, hindi lang mananatili na hawak mo yung word, kundi mismo yung word, ay ko na mismo maging word bride ka ngayon. Sa ngayon, hindi pa natin maano yan eh.
Kasi nandito pa tayo sa ibabaw ng mundo. And he said, and the enemy come back. Diba? Bumalik eh. It is written. Yun na naman. It is written na naman. Pero sabi ng prophet, and he said, it is also written. Like that. Until he beat the enemy. And that's what we're here for. Kaya pala tayo nandito mga kapatid, is to meet the enemy with the material that God gave us to meet it with. Kaya pala tayo mga kapatid ay nandito, katulad nung kay Jesus Christ, na dala-dala yung salita, dala-dala mo rin yung salita ngayon. Kaya ka nandito mga kapatid, nung tinalo ni Jesus Christ, yung kaaway, na ginamit yung salita ng kanyang, ng Panginoon, dala-dala mo ngayon, para matalo mo yung kaaway, katulad ni Jesus. Sabi niya sa, yun yung word of God, di ba? May sinabi ng kaaway, ni Satan, it is written. Sabi ng Panginoon, it is written also. Huwag mong tutuyain, huwag mo itetempt ang Panginoon. Ang Diyos lamang yung sasambahin. Ganyan makapangyarihan ang word of God. Ngayon, sabi ng prophet sa conference with God, ito naman, dugo naman ng, ang banal na dugo naman ng ating Panginoon, sabi niya, sa message ng conference with God. Look, I want you to notice something here. It's so striking. Moses commanded that they take hyssop. Pag yung hyssop, alam naman natin yan, it's kind of shrub, plant. No? Para siyang damo. Common weed lang siya, common weed. At yung sinasabi ni prophet nito ay yung pananampalataya. Yan ibig sabihin ng hyssop. Pero doon sa panahon ni Moises, isang halaman nito na kukunin at yun yung isasuso sa dugo para ilagay sa hamba ng pintuan. Sabi niya, and dip it into the blood of the lamb. Yun yung ginagamit yung halaman na yun. Hyssop ang tawag doon. At ilalagay sa, sabi niya, and spread it over the door. The blood, of course, represented the blood of Christ. No, yung lamb na yun, ang nire-represent niya yung si Yesu Cristo na sacrifice. Lamb, capital L. Yung lamb na small letter L, na hayop. The hyssop was common weeds. Sabi ni prophet, the hyssop was common weeds. You could find it anywhere. Just pick up a handful of weeds. Kumuha ka lang daw ng handful, ng kaya lang sa kamay mo. It shows that the blood is so simple to apply. The weeds represented faith. Yung damo na yun, ay nagre-represent sa pananampalataya, just faith in God. You don't have to go somewhere else. Hindi mo kailangan na pumunta kung saan. Sabi niya, just take the faith of God and apply the blood to your heart. Siya mo i-apply ngayon, sa iyong puso ngayon, sa hamba ng iyong puso, sa pintuan ng iyong puso. Say, I'm separated from the things of the world because by faith, I apply the blood to my case this morning. I shall be healed because I apply the blood over the lintel o sa hamba ng aking puso. Sabi niya gano'n. In-apply mo na ngayon yung blood sa iyong puso. I'll never let doubt strike me again. For I'll protect myself by placing the blood of Jesus by faith, my hyssop, over my door. Yung palang nilagay natin yung blood ni Jesus Christ sa iyong puso. Huh? And no enemy will enter in. I'll never disbelieve God's word anymore. That's how simple it is. So pag nilagay mo na pala yung dugo na yun ni Kristo sa iyong puso, sa iyong hamba ng puso, walang kaaway na makakapasok. Huh? At sabi niya, I'll never disbelieve. Hindi ako magdi-disbelieve. Hindi ako pwedeng hindi maniwala sa salita ng Panginoon. Kailangan maniwala ka. Kailangan sumampalataya sa word. Kasi nandun na yung dugo eh. Huh? Na bumabantay sa iyong sarili. Sabi niya, that's how simple it is. Ganun lang pala, kasimple. Kaya nga may message prophet na God hides in simplicity. Dahil hindi makita ng sanlibutan ang kasimplihan ng pananampalataya. Hindi nila maintindihan ng pananampalataya, mga kapatid. No? Nasabihin nila sa'yo na, bakit nandiyan ka lagi? Bakit nandiyan ka lagi? Hindi nila nakikita yung nakikita mo. Bakit ang tinitingnan natin yung hindi nakikita? Huh? Ang hindi nakikita, mga kapatid ng sanlibutan, ay nakikita mo ngayon. Amen.
Bakit? Sinabi na ng salita ng Panginoon. Yung mga darating pa nga, ipinakita na sa Bible eh. Pinakita ng mahal ng propeta kung nagbabasa. Kaya hindi mo na kailangan tumanaw-tanaw. Hindi, sabi ko nga sa'yo, may nagtanong niya sa ministers meeting dati. Minsan may people, isang pastor, sabi niya, may tanong siya. Kung nasa langit na ba tayo, tapos nangyayari na yung Great Tribulation dito sa ibabaw ng mundo, pwede ko bang ma-witness yung matitingnan pang gano'n? Eh wala, sabi ng pastor, tagal ko nang nagbabasa ng mensahe ng Bible, wala pa ako nagbasa versikulo na pwede tayo tumingtingin. At isa pa, bakit mo gustong tingnan? Nataas, ginitig niya yung people niya. Kaya tatanong ng mga ganon. Kaya galitan pa. Ayun, ako-curious, siyempre mga tao maling isip eh. Binigyan na tayo mga kapatid, di ba? Pagdating doon sa taas, mga kapatid, sabi ng mahal ng propeta, gusto mo lang makaharap yung mga kapatid mo kay Kristo. Magganto lang kayo. Mas na sasambalan lang kayo. Yan lang gusto nito. Bakit yung puso mo nandun ba? Gusto makita yung kaguluhan. Gusto makita, huwag ka na sumama sa taas. Sabi ng pastor. Kung gusto makita dito, paiwan kayo, sabi ng ganun. Pero ako ayoko, sabi ng ganun. Now, the Queen of the South na message niya, sabi niya, that's the best protection we have. God's protection. Parang the best. Hindi lang sa the best in the West. Kundi yun talagang pinaka-the best. Yung God's protection. Kapag protektahan ka ng Panginoon, may protection ka ng Panginoon, makagagalaw sa iyo, mga kapatid. Alam niyo ba, may actually, tusol na siya, pero may maganda siyang testimony na naalala ko nung since bata pa ako. Kasi nung araw, yung mga daanan hindi naman simentado, tapos may mga street lights pa, malayo pa yung kasunod, di ba? Halos madilim. Diyan sa Marikina noon, sabi niya, pauwi na siya. Gabi na eh. Galing siya sa Bible study ata yun. Nakita niya, yun siya eh. Nakatingin siya, tapos may nakaagyo sa likod. Madilim. Nag-pray siya sa Panginoon, sabi niya, Lord, ingatan mo ako. Kasi nakikita niya, may nakaamba na yung lalaki, nakaambahan talaga siya. Uso pa nun sa Marikina ang sinasalvage sa mga waldapan na ganyan. So nag-pray siya sa Panginoon, yung pastor na yun. Alam niyo mga kapatid, yung sige lang siya, lakad lang siya, normal. Alam niyo yung lalaki, sabi niyo gano'n, yung sa may poste, di na naalis. Gano'n lang. Nakaalis. Hanggang sa lumagpas siya. Nakaalis din ang pag gano'n niya, nakaganon pa rin yung lalaki, sabi niya gano'n. Kaya sabi niya, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil iningatan ng Panginoon. Nakita yung pag-iingat, naranasan niyo na ba yung mga ganyan? Nag-pray ka lang sa Panginoon, may makikita, parang hold up in ka. Minsan nag-iisip, yung isip mo eh. Mukhang masama to Pero sa pananalangin mo lang sa Panginoon, just speak the word. Tataka ng Panginoon talaga. Hindi sinungaling ng Panginoon. Sabi niya, that's the best protection we have, God's protection. Sabi niya dito, we don't have to build atomic bombs. Sabi niya, Russia in missile race. Just come back to the Word. Come back to God. Accept the gift. Yung gift, yung capital G, is God. That He give us, but they won't do it. So nakita niyo, ang pinaka-protection natin ng Panginoon, sabi niya, hindi na natin kailangan ng atomic bombs para may pag-raise sa Russia. Yung ganyan na kasi ugali ng US, di ba? May pinadal sa moon, si US din, gano'n, di ba? Missile, ganun din ng US. Ngayon makita niyo, di ba, nakita niyo sa balita, hindi sinasakop ng US ang Greenland. Nakita niyo yan? Actually, sinabi niya ni Prophet yan 1960 pa. Nagbabasa kayo ng mensahe, sabi niya, may nakausap siyang tao. Siya yung naka-ano doon sa sabi niya sa Greenland, nilagay yung atomic weapon ng US. At nakausap yung tao, sabi, takot na takot. Natakot yung mama. Sabi niya, nung nakausap ko siya sa Miami, Florida. Takot na takot siya, baka daw kasi inutos siya isang pindutin. Takot siya, ayun yung pindutin kasi alam niya yung mangyayari pagkatapos. Pero sabi ni Prophet, bakit hindi pa pinipindot?
Kasi nandito pa yung nobya. Kaya nung lumabas yung sinasakop ng US ang Greenland, before pala, ganun ang ginawa na pala ng US nga, natakot yung tao. Umama na yun, sabi niya yung taong yun, napindutin. Kasi alam niya yung mangyayari pagkatapos. Nakita niya yung US ngayon, kinukuha niya na ulit. At hindi yan bago. Kasi sinabi nun ng mahal na propeta before. Sabi niya, yung protection ayaw pala ng tao, but they won't do it. If the people that's called by the name of Jesus Christ, if the people that's called the Christian church, just them people alone, would assemble themselves together and pray. So, kung yung mga Kristiyano lang pala, sabi ni Prophet, yung mga tumatawag sa pangalan ng ating Panginoong Kristo ay mag-assemble together, magsama-sama at manalangin, and accept the gift that God has sent us, there wouldn't be one foul word about the thing. Big sabihin ng thing, capital T, yung Panginoon, yung word. Wala palang masamang masasabi sa salita ng Panginoon. Walang masasabi sa mga nag-claim na mananampalataya. Bakit ganun? Di ba? Nagba-Bible ka na, nagba-Bible, hindi yung totoo. Imbis na born again, ginagawang burn again, di ba? Kasi may nakikitang mali. Imbis na full gospel, hindi sinasabi o ipini-preach o pinapangaral ang full gospel, kundi kung ano lamang yung naituro at kung ano lamang yung natutunan sa Bible school. Pero sabi ni Prophet, kung mag-assemble lang, sabi ni ganun, assemble themselves together and pray and accept the gift. Yung gift, si Jesus Christ mismo, yung word na bumaba, that God has sent us, there wouldn't be one foul word about the thing. Why? There would be such a wonderful outpouring of the Holy Ghost. Kapag ganun pala yung nangyari, magkakaroon ng wonderful outpouring of the Holy Ghost. The nations would hear it. Yung buong bansa maririnig. Headlines, television news, it would go around the world if we could just get it. But they won't do it. Hindi pa nila magagawa. Pero tayo mga kapatid, nagawa na natin. Wala na tayong kakayanan na spread out ang salita ng Diyos through television news and social media na talaga kasi wala na tayong perang ganun kasing lalaki ng pera nila. Na kaya nila magbayad ng mga radio programs, mga TV programs. Then what's left? Sabi, ano natitira? Sabi niya, an atomic bomb waits for us. That's all. Yung pala naghihintay. Yung atomic bomb, yung mga nuclear weapon na yan, isang pindutan lang, sasabugan na yan. Paano kung nandito tayo? No? Pero hindi hayaan ng Diyos, sabi ng mahal na propeta na nandito ang kanyang nobya. Alisin muna. Sabi nga niya sa panahon ni Noah, yung unang patak ng ulan na bumaba sa ibabaw ng lupa. Wala na si Noah doon. Nandun na sa daong. Ganun din ang mangyari sa anak ng Diyos. Sabi niya, an atomic bomb waits for us. That's all for the unbelievers. Para sa unbelievers pala yun. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga kapatid. Sino bang naghihintay? Ang Diyos na tayo. May sabi dito ni Prophet, an atomic bomb waits for us. That's all for the unbeliever. Jesus is waiting for us. Amen. Sabi niya, thank the Lord. Amen. There is a way out. Amen. Amen. You know, sa building may escape plan. Nagbigay ang Diyos niyan. At tinanggap mo yung escape plan ng Panginoon. At sabi niya dito, as many as receive Him, to them gave He the power to become sons of God, them that believe on His name. Binigyan pala tayo ng kapangyarihan para maging anak ng Diyos. Bakit? Kasi before, hindi lamang sa panahon ni Job, naging anak tayo ng Diyos. Huwag sabihin na, yung panahon ni Job, doon lang tayo naging anak ng Diyos. No. Ano sabi ng whirlwind, ng ipo-ipo kay Job? Job, magbigkis ka. Warang ka saan, makipagkatwaranan ka. Nung nag-aawitan yung mga tala sa umaga noon, nasaan ka? So, ibig sabihin, bago pa isinilang si Job,
Ha? May anak na pala ng Diyos doon na nag-aawitan para sa Panginoon. Thank the Lord, sabi ng mahal na propeta. Bakit? You accept the way out. Tinanggap mo yung paraan ng Diyos para makalabas sa sistemang ito. Kasi yung mga kaluluwa natin, nahihirapan na sa ganitong bagay. Even the nature groaneth. Sabi ng Bible, sabi ng Book of Romans, umiiyak sila, umiikbi sila. Kasi hindi pa rin tayo nababago. Kasi nakita niyo yung panahon natin ngayon, imbis na tama lang yung snow, di ba? Sa US ngayon, sabi niya, almost half yata ang state sa US eh. May state of emergency dahil sa snow na yan, ang kakapal. Nakita yung snow, mas matangkad ba sa mga tao na nandun? Tapos sa atin naman, ha? Ano ba yan? Lamig-lamig. Pag ang init-init, so, tinamaan eh. Yan yung tinamaan na magaling. May hindi magaling. Pag mainit, ang init. Pag malamig naman, ang lamig. Pag ulan naman, grabe naman, ulan naman ang ulan. So, ulan ang tinamaan eh. Pero pag ang Bible ang tinuntun natin, ang nature mga kapatid, ha? Gusto nilang mabago na. Kaya naging ganyan sila. Ha? Yung vulkan, putok ng putok dito. Saan sabog na sabog. Pero hindi tayo binigyan ng instruction ng Panginoon para maggumawa ng atomic bomb. Sabi ng mahal na propeta, hindi tayo binigyan ng instruction na magkaroon ng bomb shelter. Dahil ang pinaka-protection natin ng Panginoon. Anytime, sabi ng prophet, kapag nagdumaan ng rapture, kasunod ng itong Laodicean Church Age, pag natapos ng mga kapatid, ang sabi ng prophet, chaos ang kasunod niyan, kaguluhan na. Hindi ka na makakabili, hindi ka na rin makakabenta. Aawa ka na ng Antichrist ang sanlibutan. Di ba, nakita yung pandemic, ginutom lang, nagkaisa ang mga tao, umila mo saan pipila. Pero wala na tayo ng mga kapatid. Konting squeezing time, pero hindi naman great tribulation. Salamat sa Panginoon sa gabi ito, sa kanyang mensahe. Nawa ang bawat isa ay may protection sa ating buhay. Habang nandito tayo sa ibabaw ng lupa, may protection tayo na binigay ng Diyos sa atin. Nandito lamang sa Word. Nawa ang bawat isa ay protektado ng dugo ni Jesus Christ. Dahil yung pinakamakapangyarihan, pinakamalakas, pinakamabisa, ang Word, ang blood ng ating Panginoon. Thank you, Lord Jesus. Bago tayo manalangin, waitin natin naman. Siya ay Diyos. Siya ay Diyos. Siya ay nabuhay na muli at siya ay Diyos. Provide ng aming mga pangailangan financially na bawat isa sa atin ay gabayan ng Panginoon sa pananampalataya. Dahil ang science nang umusap na naman, may mga orasan sila mga kapatid, di ba? Kung nababasa kayo ng mensahe ng propeta sa panahon niya, sabi niya, it's 3 minutes before midnight. Ngayon ay sabi ng science ay 85 seconds before midnight. So, before uninhabited yung itong sanlibutan nito. So, malapit na tayo. Sabi nga ng prophet, kapag na dumating yung time na yun,
Wag na akong mangyari yung sinasabi ng prophet na it's later than you think. Naiwan na tayo. Naiwan ka. Sikapin natin sa pananampalataya natin mga kapatid na lalo tayong sumigasig. Maraming prediction. Hindi natin pinipredict yung pagdating ng Panginoon pero nakikita natin yung sitwasyon. Ayaw nila ng gera. No? Pero sabi ng Bible, sabi ng Panginoon, kapag sinasabi mong kapayapaan, ayaw mo ng gera, ayaw mo ng ganito, ng war, lalong kabaliktaran ng mangyayari. Kasi gano'n ang patutunguhan sa libutan nito. Walang pag-asa dito mga kapatid, kundi sa ating Panginoon lamang. So tayo lulod sa ating Diyos, tayo mga
bawat isang tayo Panginoon. Hallelujah. Lord Jesus, kami patuloy na nagpapasalamat sa inyong pagkiyansa. Sa bawat katugunan ng aming mga panalangin, Lord, yan, pinasasalamatan namin ng mga tayo. Dalangin namin, Lord, sa mga darating pang mga araw, ikaw siya patuloy na magbigay ng proteksyon sa bawat isa sa amin. Lord, walang ibang pinakamabisa, pinakadakilang proteksyon ng God, kundi ikaw lamang. Lord, may mga nagagawa kami kamalian, ngunit alam namin sa iyong makapangyarihan dugo, Lord God, ito yung pinatatawa ni Jesus. Lord, wala kami ibang hiling, wala kami ibang nais, Lord God, kundi lumakad na sa iyong pinag-uutos. Na lumakad sa iyong salita, Lord Jesus, at manatili kami, O Lord, sa iyong banal na salita. Dahil, O God, ang iyong banal na salita ay patuloy na tumutugon sa aming mga pangailangan, nagiging kasagutan sa mga panalangin ng bawat isa. Lord, ang dalangin namin, ang aming mga pananampalataya, makita mo sa aming puso, lalong tumibay, lalong lumalago, at lalong, O God, ay ito'y maging kapurihan sa iyong kataas-taasang pangalan. Lord, ikaw ang siyang patuloy na mag-ingat sa bawat isa amin, Lord Jesus, sa mga darating ng mga araw. So, kami nagbabalik na kataas-taasang papuri at pagsamba. In your sweetest name, Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. Hallelujah. All is well. All is well. Yes, Lord. We have heard the message of sa mensahe na patuloy na binigay sa amin. Tayo po darako na sa uling bahagi ng ating gawain ng paglagay kaloob habang inaawit natin ang masabing Jehovah Jireh. You're my healer.
example upang siyang magsimana na kalakit ng mga kalooban ito. Tayong lahat ay umuot, manalangin sa ating Panginoon. O Diyos ng dakila, maluwalhati ka sa aming bagay. Yes, Father. Lord God, may taas ang iyong pangalan sa gabi nito, Panginoon. Narito, Lord God, kami nagpapasalamat, Panginoon, sa iyong biyaya, sa iyong mayamang awa, Panginoon, na pinagkaloob sa bawat isa, O Lord God. Under your protection, Panginoon, narito ang bawat isa, nagkatipon, Panginoon, muli sa iyong pangalan, O Lord God. Pinapasalamatan ka namin sa mga bagay na ito, Panginoon. Kung wala ka, O Lord God, di namin mga kapatid, Panginoon, na pumunta sa dakong ito, Panginoon. Ngunit nang dahil sa iyo, Panginoon, narito, O Lord God, at kami po ng bawat isa, Panginoon, dahil alam namin, Panginoon, sa iyo ay may katiyakan, O Lord God. Maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, ang pag-iingat muli, Panginoon, sa bawat isa, sa kanilang pagbalik sa kanilang tahanan, Panginoon. Lord God, dalangin namin, Panginoon, ang iyong pag-iingat muli, Panginoon, ang siyang gumabay sa amin, Panginoon, pag sa aming mga tahanan, O Lord God. Kaya din, Panginoon, sa iyong mga ginamit sa likod ng pulpitong ito, Lord God. Pagpapala, Panginoon, na sa mga nila, Panginoon. Lord God, hindi namin alam ang kanilang pangangailangan, mga pangangailangan, Panginoon. Ngunit, Lord, tinitiwala namin ito sa iyong panan, Panginoon, na ikaw ang siyang magsupply, Panginoon, ang kanilang mga pangangailangan, O Lord God. Gamitin mo sila sa ministeryo, Panginoon, o saan, Panginoon, pero nahiyaman mo sila, Panginoon. O Lord, sa bawat isa na kinig ng iyong salita, Panginoon, ang dalangin namin, O Lord God, na mabunga ito sa aming mga puso, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na ito ay maging sa aming puso, Panginoon, ay maging mabuti sa sabihin na ito, Panginoon, O Lord God, ang sabihin ng iyong mga salita ay lumago, Panginoon, at Lord, maging walking peace at kami, Panginoon. O Lord God, tinitiwala namin ang lahat ng bagay, Panginoon, ang mga panalangin sa gabi ito, Panginoon. Alam namin ang katugunan, tayo nandun na sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Kaya Lord God, ang victory ay nasa ating Panginoon. O Lord, maraming salamat, Panginoon, sa mga biyayang ito, Panginoon, na pinagkaloob ng iyong mga anak, Panginoon. Dalangin namin, O Lord God, na magamit po ito sa tama, Panginoon. At Lord, ingatan mo, Panginoon, ang mga biyayang ito, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, mula sa pinakabata at pinakatanda sa iglesia, Panginoon. Dalangin namin ang pagkapala, Panginoon. Dalangin namin ang pag-iingat, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na ang pagmamahalan, Panginoon, ay pumagitan sa amin. Maraming salamat, O Lord, sa gabing ito. Sa iyo po, ang palit pasalamat sa pangalan ng ating Panginoon Jesus Christ. Amen. 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 God bless you. Brother John Paul, God bless you, brothers and sisters. Tapos na po ating gawain. Tayo po yung magkamayan habang inawit natin. I love this man.